Good day, Pinay Mommies! Maganda po ang topic natin ngayon. About ito kay Miss Rachel. Kung recommended po ba siya for speech development kay baby. Para po sa hindi nakakakilala kay Miss Rachel, introduce muna natin siya. Sabi dito, isa siyang content creator and teacher. She is best known for YouTube channel na yung Songs for Little Ones. Nag-start ang YouTube channel niya noong 2019 kasabay po ito ng pandemic ng COVID. Ito rin nagkaroon ng lockdown buong mundo kaya naman hindi po nakakalabas ng mga bata at wala rin bumibisita sa kanila. So walang stimulation from the outside world. Kaya naman ang tanging environment ng bata yung apat na walls nila sa bahay. Sama nila sa bahay ang mommy, ang daddy, tapos yung TV. At marami nga po nakapansin na nagkakaroon po ng speech delay ang mga bata dahil nga kulang sila sa stimulation. Kaya naman nung madiscover nila ang channel ng Miss Rachel, marami pong nag-claim na nakapagsalita nga yung kanilang baby dahil sa palabas na ito. Para naman po sa nakakilala kay Miss Rachel, marerekomenda niyo ba talaga ang TV show na ito para hindi ma-delay sa pagsasalita si baby or makahabol siya sa kanyang developmental milestone sa speech. So yan po ang aalamin natin sa video na to. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pwede tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel. If you were to ask me kung pinapanood ko ng ganitong palabas si baby, yes ang answer dyan. Pero ang next question is how? I started at around 6 months. Dito, nagkakaroon na ng bubbles si baby, cooings and bubbles. Yeah. At ino-open ko ang TV kapag talagang meron akong gagawin, kapag kailangan kong mag-aral, kailangan kong mag-review, kailangan kong magugas ng bote, or kailangan kong kumain ng mabilis. Tapos, inaalaw ko lang siya around 15 to 30 minutes. Kapag more than 30 minutes na, very sinful na yun para sa akin. Itong mga sinabi ko, sariling guideline ko lang ito. Ang totoong guideline is no screen time hanggang 2 years old talaga. At maswerte ang mga nanay na nakakagawa nito. Saludo po ako sa kanila kasi tutok po sila sa kanilang mga anak. Pero sa mga working mom na katulad ko, meron talagang hindi may iwasan na ipanood sila ng mga ganitong klase ng palabas para magkaroon po kayo ng time sa sarili ninyo. Pero kahit pinapapanood ko po sila ng ganito, I see to it na hindi lang ganito ang activity ni baby. Kailangan meron ding other activity kagaya ng paglalaro. Kailangan naglalaro din kayo ni baby. Kailangan kinakausap nyo rin siya. Minsan ako yung nagiging Miss Rachel sa kanya. Talagang ako yung nagkakanta for my baby. May nahanap po ako sa TikTok. Isa po siyang speech therapy pathologist. Sabi niya, kuhang-kuha daw po ni Rachel kung paano mag-therapy ang isang speech pathologist. Gumagamit po si Rachel ng mga techniques na approve po sa kanila. Kagaya ng mga long pause, mga gesture, high-pitch voice para maagaw yung attention ni baby. O rin pala natin kung ano yung video na yun. Ito, papanorin natin. There's 3 keys to watching Miss Rachel with your child to help. Dito sa video niya, tinuturuan niya yung mga audience niya kung paano manood ng Rachel. I'm a speech language pathologist, and yesterday I was finishing up an evaluation with a 20-month-old, and his mom needed to listen because we were sharing a lot of information. She handed him the iPad, great decision, no judgment. He was occupied for a little bit, but what he really wanted to do was what? Ako kasi gusto ko TV. So, gadget po yung pinapanood nyo, tablet, phone. Kailangan, wag na muna yon dahil masama din sa eyes yun eh. Mas maganda TV na lang. Pero sa kanya, no judgment daw. Watch it with someone. First thing is to watch Miss Rachel together. Here's the thing about Miss Rachel. She uses yung importante, watch it together. Ito po yung ginagawa ko din. At ito din yung advice ko. At ito din yung advice ng isa kong kaibigan, si Dr. Hani Sanguyo. Shout out po sa inyo. Ninang din po siya ng mga anak ko. Na sa kanya, sa baby niya, wala siyang screen time talaga. Talagang nasusunod niya po yung guideline. Pero kung may chance na mag-screen time daw yung anak niya, kailangan dapat kasama siya. So, kailangan may supervision ng magulang at siya yun. So many of the techniques that we developmental specialists know help little brains learn language. We want you to learn those things too. Facial expressions, gestures, sign, sounds, colors, numbers. She uses phrases, sing-song intonation that captures the attention of little brains. The second key is to know which of those things
is just right for your child right now, spend some time there. The third thing is get the pause button ready. Throughout her videos, Miss Rachel uses power. So yung ginagawa niya, talagang merong interaction kay baby. Kasi malalaman niyo mamaya bakit importante itong interaction na kahit nanonood na si baby, kailangan nandyan pa rin kayo. Powerful pauses. And pauses after we demonstrate or model something is when we give kids time to figure out how they're able to respond. Now, your child might respond just by smiling or wiggling, or they might try to imitate what Miss Rachel or you have just demonstrated. But usually they need a little bit of a longer pause than what happens in the video. So that's where you come in. Have your finger on the pause button. Let me show you how I did it. Wow! He pointed to the box and said box, but Miss Rachel kept going. So I pressed the pause button and we used the freeze frame like a page of a book. Box! Wow! Then we kept going. What's in the box? What could it be? Do you want to take something out with? Tapos nami-memorize ko din yung sinasabi ni Rachel, no? Kaya pwede nyo naman talaga siyang sabayan kasi kung paulit-ulit yung pinapanood to, ma-memorize to din. And dun kayo magkakaroon ng idea kung paano niya sabayan si baby. Let's take something out. Should we take something out? When I paused, I named something on the screen. I repeated something Miss Rachel had said, or a gesture that she had used, or I modeled a sign that she had just used again. Out? Take it out, take it out, take it! Out! Now the little guy I was watching with pointed at the fish and said fish. And then he looked at me. He wanted to talk about that fish. So I hit that pause button. And sinasabi nating interaction with your baby. Kahit nanonood sila ng TV show like Rachel. Answer the second question. Hindi naman niya talaga nire-recommenda. Pero kung manonood kayo ng Rachel, kailangan ganito niyo po siya papanood ng Rachel. Kailangan meron ding kayong interaction ni baby. Sabayan niyo po si baby. Third question is, may mga research na ba about kay Rachel? Dahil bago pa lamang ito, 2019 pa lang YouTube channel niya, napaka-limited or parang wala akong nakitang research about kay Rachel. Pero, meron mga pag-aaral, matagal na po yung pag-aaral na to, na katulad din po ng Rachel, ang tawag po sa mga palabas na ito is baby media. So, may mga pag-aaral na nagsasabi na hindi naman talaga nakakatuto yung mga ganitong klase ng palabas. Hindi sila matututo kapag pinapanood lang nila sa screen yung speaker. Mas natututo sila kapag real live interaction. Ganitong senaryo, ang tawag dito ay video deficit. Ibig sabihin, yung bata hindi matututo sa tao kapag pinapanood niya lang sa screen or sa TV. Mas matututo sila kapag yung speaker is live po talaga. Pero ang tanong mo dyan, bakit tayo natututo naman tayo kapag nanonood tayo sa TikTok video or sa TV or sa movie na tatandaan natin? Kasi nga, ang video deficit can last up to 3 years old. Which means, kapag yung mga bata, 3 years old and below, nanonood sila sa isang screen or sa movie, hindi na nila matatandaan yon. Kung matatandaan man nila, makakakuha sila ng mga bagong words, hindi naman talaga sila matututo. Example po ng video deficit is the inability of the infant to learn new language from the video. Meron silang ginawang experiment kung saan itong 9-month-old, pinanood nila ng Mandarin Chinese from 3 different methods. Yung isa, live speaker talaga. Pangalawa, yung speaker nasa video. Pangatlo, audio recording. At ang findings, mas natuto yung bata dun sa live speaker at wala po siyang natutunan from the screen and from the audio recording. So, yun po yung example ng video deficit. Meron pa akong isang nahanap na research na kung saan itong 36-month-old below na infant ay walang natutunan na kahit anong vocabulary sa live action kahit napaka-responsive po ni baby. Like for example, 36 months and 3 years old and below. So kahit nagre-respond si baby sa mga ganitong palabas, kahit mayroong interaction na, wala pa ring evidence na nakakuha siya ng new vocabulary. Yan po itong example ng video deficit. Madami na po nag-claim yan. Marami din ako nababasa sa comment section. Natututo talaga sila ng mga bagong words or nakakapagsalita po talaga sila dahil pinapanood nila yung ganitong YouTube channel. Dahil nga po ito sa technique na ginagamit ni Rachel. Yung mga long pause, mga gesture na ginagamit niya, yung mga
social referencing, and yung mga sing-song intonation. However, we do not have a sufficient evidence na merong matutunan yung baby from the screen. Itong strategy na ginagawa ni Rachel, gaya nung ginagawa nung therapist, make a child to respond more. Pero hindi naman talaga siya natututo or wala naman talagang learnings na nangyayari. May iba naman na nagsasabi na makakatulong ang screen time kapag nag-video chat lang. Kaya may mga recommendation din na kung gusto niyo may screen time si baby, inaalaw ang pag-video chat kaysa sa manood ng TV. Kaya ang sabi ng mga mommies, edi doc, kunwari ka-chat na lang niya si Rachel. Hindi pa din dahil meron na naman silang experiment na ginawa na mas alam ni baby, like for example yung 3-month-old, mas alam niya or mas nagre-respond siya kapag live interaction yung kaharap ni baby. Like for example, yung mother is nandyan at yung mother is nasa screen, mas titingin si baby dun sa live na mommy. Meron din pag-aaral na ang isang researcher ay ginamit niya yung mga techniques na ginagamit ni Rachel during video chat. Wala din evidence na natutunan ang bata dito or wala din siya nakuhang new vocabulary. At ang kanilang explanation dito, babies are learning more when the mother is present, lively. Talagang nandyan si Mommy dapat. Ibig sabihin lang nito, wala talagang evidence na makakatulong ang Miss Rachel sa pag-develop ng speech ni baby. Talagang meron dyan, may mangungulit pa. Yung baby ko talaga, meron siya natutunan. Talagang itataya ko sa bato na meron talaga natutunan si babies kay Miss Rachel. Siyempre, may matutunan talaga si baby. Nag-develop naman talaga ang speech ni baby. Ito naman kung ano naririnig niya or nakikita niya, ginagaya niya. Lalo na yung mga hindi bingi, no? So, kailangan i-rule out din natin sa mga may delay yung deaf, yung hearing problem. So, kailangan talagang pasado si baby sa hearing screening test pa lamang. Isa pa, hindi naman 100% ang research. May mga errors din po yan. Kaya baka naman kahit paano effective din si Rachel. Hindi nga lang ganun ka-strong yung evidence na meron talaga itong help sa speech development ni baby. Kaya naman mas maganda, marami pang research ang gumawa about kay Rachel, mapa-local man or international. Isa pang reason kung bakit na nakuha magsalita ni baby, baka naman kasi nagkaroon ng coincidence yung growth spurt niya. Doon na rin nagkaroon ng growth spurt about sa language ni baby. Kaya siya nagkaroon ng new vocabulary habang pinapanood niya ang Miss Rachel. Isa pang suggestion ng mga research na to is that research also suggests that even if children seem to learn a word from a TV show, hindi din naman nila magagamit ito para makipag-communicate ito sa ibang situation. So bottom line, hindi recommended si Rachel para sa speech development ni baby. Para makahaba siya sa speech niya or para matuto siya ng iba't ibang words. Pero kung gusto nyo magkaroon ng screen time si baby at manood ng Rachel, kailangan kasama po kay mommy. Kailangan meron siyang live interaction pa rin with his guardian or with you. Plus, limited lang dapat yung duration. Dapat nasusunod nyo pa rin ang AAP guideline which is 1 to 2 hours and mag-start po kayo around 18 months of age. Kung may natutunan po kayo, please like, share, and subscribe.